kunyaring nagkaroon ng usapan na, sige padre, sacrifice tayo. Kunin natin yung yung offer rin para may pondo tayo. Tapos lahat makinabang. It's about yung 4 na Marines na nag-recant ng testimonya. Maraming galit maraming nagagalit sa kanila. Ang sa akin, panawagan ko, hayaan nyo lang sila, huwag kayo magalit. At baka ganun lang hindi natin alam yung totoong kwento, no? Basta ang alam natin, nililigawan sila, they were offered. Excuse me. So, yun yung hindi natin I would like to, kanina, nung I was it crossed my mind, just a thought, no? Hindi ako paniwala na bumigay yung 4 no? Na, kasi mga Marines, ang mga sundalo may camaraderie yan, tsaka magkakasama sila na nagde-deliver. So, it was a decision on their part na magbigay ng statement. Sabi nila yung kanilang experience, yung kanilang nakita, sineshare nila. Nila yon, decision nila yon. Excuse me. Tapos, ang dyan ay just a thought na what if pinakagat lang. Kaya ang aking itatitle dito sino ba naisahan. Kasi pwede rin na isang angulo na sacrifice parang chess game, no. Sacrifice pawn o kaya whatever para lang for a greater good. Pwedeng ganun din na nangyari. Pwede nag-usap-usap yung 18. Dapat di ko nga sinasabi yan, pero para hindi kayo nag-isip ng pangit dun sa 4, no? Iyan lang natin kung ano yung magiging kamada ng lahat nato. Eventually, makikita rin naman yung katotohanan. So, ang sa akin, gusto ko lang i-share sa inyo yung pananaw, iniisip ko na sa amin kasi na may dumaan sa serbisyo, malaki yung camaraderie, malakas yung camaraderie, lalo na pagka nag-abot-abot kayo, nagsama pa kayo sa enkwentro, mga ganun. Ako nga mga kasama ko nga dati, kasama ko pa ngayon So, pwedeng posible na may sila na kasunduan. Pwedeng ganun. Na total, alam nila, given, nililigawan tayo. Tapos, ginigipit tayo. So, what if, kunwari, sige, usapin nyo, bumigay kayo, magpataas tayong presyo. Ayan, 25 million. 4, 100 million yun. Tapos nun for the sake of lang ba, generating funds dun sa grupo, pwedeng ganun Kunyari, sa amin kasi pagka may alanganin na lugar, no? O kaya merong isang kampo o hill na kinakailangang kuhanin, ang namin ay doon kami sa pagpunta namin doon sa objective. Hindi mo naman isusubo lahat Pwede rin na mag-sacrifice ka ng tropa. Kunyari, para maka-maneuver yung tropa, merong mag-hold the line para maka-maneuver. Hindi kaya maka-withdraw, no? O kaya magka-reposition. Posible yun. So yung gusto kong isipin na magiging pananaw ko dyan sa mga nangyayari na yan, kasi bilib ako sa Marines bilib ako sa mga mga tao na yan. Baka kamo nagkausap-usap lang sila, Jack and Poy, Pompiang, ganon, Drolats, sino yung bibigay? Kuno. Bibigay kuno. 4 kasi 25M times 4, 100M.
And then that's a lot of money para ma-safety yung mga pamilya nung lahat nila, para magkaroon sila pampiyansa o magkaroon sila ng whatever. Isang anggulo lang yun. Pwede namang wala talaga eh. Walang usapan, bumigay, etc. etc. But I would like to look at it na pwedeng ganun yung nangyari kasi looking at the camaraderie na pinagsamahan sa serbisyo at pinagsamahan sa trabaho nila kay Saldico, at yung nag-usap-usap sila para magbigay ng testimonya. Pwedeng nagkasunduan sila na, sige padre, sige brother, sige bro, sige bok, mag-ano tayo. Sinong bibigay? Yun ang mag-ano. So yun, iligawan naman tayo. Then para ma-safety natin yung mga pamilya natin. Two, makaporma tayo. Meron tayong pwedeng gamitin na gagalawan. Easily 100M pagka bigyan mo ang bawat isa doon sa tig 1M nga para lang maitawid mo na yung pamilya mo sa mga susunod na buwan that's only 20M, meron pang 80 kahit nga tig 5M para secured nila yung pamilya nila, secured nila, wala silang trabaho, meron silang makukuha na ng pondo, etc. etc. It's possible na pwedeng ganun ang diskarte. Hindi ko sinasabing yun, hindi ko alam. Ang sa akin, kaya ko lang nasasabi yun kasi parang hindi ako makapaniwala na bibigay yung 4 no? Hindi ako makapaniwala na bibigay 4. Baka ano lang yun, gimmick ba? Now, I shouldn't be discussing it, pero marami kasing galit sa mga doon sa 4. No? Anyway, it's just speculation. Na kung sakasakali na gano'n na naging diskarte, sacrifice move, preserve yung bulk ng grupo, 14 plus 4, 18 pa rin, sacrifice yung 4, nandun pa rin yung testimonya nung 14. Pero kung nagkabayaran, nakakuha sila ng pondo. Ngayon, kung di pa nagbabayaran, good luck sa lahat ba. Anyways, just speculation on my part. Looking at the ayoko maniwala na yung ganung pera kakalimutan mo yung mga kasama mo So mas naniniwala ako na kunwari bumigay yung 4. Ganun, yun yung sa akin. Yun yung aking pananaw. Kunwari bumigay para makakuha ng 25, 4 yun, 100, tapos mag-share sila para sa lahat. Tawid sila, buhay sila, maka-fight the war another day. Ganun. Survive. Yun yung from the standpoint of galaw-galaw ba ng sundalo. Ngayon, kung talagang nagka-onsehan, laglagan ba, na sumurrender yung 4, ano nila yun? Decision nila yun. Walang kasiguraduhan, speculation lang, pero I'm offering that angle na lang siya, repositioning para buhay sila. Kasi kung trickle lang yung tulong, hindi pwedeng ganun yung tatawag, kailangan mo na ng pampiyansa, kailangan mo ng panggastos, kailangan mo pang safe house, kailangan mo lahat, kailangan ng pamilya mo, wala kayong trabaho, etc. etc. And then kung may ipapadala ka ng tulong, hindi isang bagsak, no? Pero malaking bagay.
Kaya nga lang, kung kunyaring nagkaroon ng usapan na, sige padre, sacrifice tayo. Kunin natin yung yung offer rin para may pondo tayo. Tapos lahat makinabang. Nangyayari yun sa sa mga sa mga sundalo. Nangyayari yun sa diskarte ng opisyal. Nangyayari yun pagka may 100 tao ka, alanganin ka na papasok, and then isusubo mo lahat, mamatay lahat, wala ka laban doon. Pero kung kunyaring mag-sacrifice ka ng ng mga tao na basta may laban sila, may dahilan para makaposisyon yung ibang tropa, ginagawa namin sa gera, sa bakbakan, para makamaneuver, That's why kung ang Marines ay malakas ang yan yung mga ma-close ba. Kahit nga sa mga infantry battalion saka mga FA, saka other units in the armed forces. Yun nga lang, nagsama-sama kayo sa training nyo, 6 na buwan, 5 buwan, 3 buwan, ganon. Body-body na tawag nyo Magkakaano na kayo close na kayo You underwent the same training. How much more you went through so much in a span of time, ilang taon, and then magkakasama kayo, malakas yung bonding. So, that's why I don't think na a mere 25M will be enough. In fact, priceless nga ang samahan. Sa akin lang yon. Pwedeng mali ako. So, pwedeng totoo na bumigay. Putang ina, ba't bumigay yun? Akala natin walang surrender bakit yun? Sa pang-anggulo, pwedeng nagkunwari lang na bumigay, sacrifice para meron silang standby na pondo. Which is more logical para yung mga pamilya nila masafety na. And then, wala sila iniisip. And then, continue lang yung laban. Pwedeng ganon. Anyway, magkakaalaman yan pagka umikot ang gulong. So, yun lang para wala akong hate, wala akong galit na puta na mga to nakuha sa 25M, nakuha sa bumigay, yung ganon ba. Kasi kung satellite view, pwedeng mas malalim na hindi natin alam. Kaya kung emosyon na naman na magpapadala tayo sa emosyon, wala, pwedeng ganon ang diskarte nila. Hindi natin alam. At hindi naman natin wala naman tayo doon sa mga usap-usapan. So, at least may possibility na gano'n. That's why, kung husgahan ninyo, di ba, pwedeng at i-offer nyo yung ganong understanding, pwedeng lang yun, kailangan necessity na. So, laliman nyo lang yung pag-unawa sa kanila. Without that possibility, walang ganong anggulo, bumigay, hindi ka rin magalit dahil sa they feel alone, or they feel they are stressed, frustrated, security wise, problemado sila, pati pamilya nila, tinatakot sila, bla 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 bla. So, ano ba naman yung wala namang masama kung isahan natin, pagka isahan natin itong mga loko-lokong ton, putmoy na to, itong mga maletagang. So, pwedeng gano'n ang nangyari. But that is speculation. So, I would reserve my anger sa kanila. I would like to believe na in the future, hindi mo na may tatago yung katotohanan. No?
Kung totoong bumigay sila, ano yung rason nila? May rason yan mga bawat isa. Kung kung totoo yung sinasabi ko, hindi maintindihan ninyo. Kung kunyari tayo, magkakasama tayo sa trabaho, no? Exposing the Maletagang up to the president, speaker, and then lahat sila na involved. May listahan, di ba? Na delivery, etc. Magkano, lahat, etc. Alam natin na pagka nagsalita tayo, kakasuhan tayo. Alam, given yun. Given. Alam natin na ang babanggain natin, gobyerno. Alam natin na ang kalaban natin may pera. Bangko ng Pilipinas, no? Ating pondo natin. So, it was a decision on their part to say what they have to say. Hindi pa nga nasabi lahat Tama? Kaya nga ang advice ko, sabihin na lahat, magkaroon ng isang meeting de avance na nandun lahat yung mga lawyer na gustong makilahok. And then, gawin na talagang parang trial, parang impeachment ba? Na style. Na merong mag-present, may prosecution, merong defense. So, dalawang panig ba na tatanungin sila, yung isa pro admin na dedepensahan, mali yung sinasabi nyo, anong proof ninyo, bla bla bla. And then yung prosecution naman sasabihin, ganito, ganyan. And then litawan ngayon na ebidensya, and then ika-counter ebidensya. Yung parang ganun ba? So may impeachment, pero ito merong reckoning o people's court, no? So magkaalaman, at least malaman na ng taong bayan lahat. Kasi hinold dun sa double jam, pati yung sa armed forces kung sino ang nabigyan doon. Sino? Sa akin sabihin na lahat, alamin na natin lahat. Anyway, pera ng taong bayan yan So ano yung problema? Meron bang dito, pinapaboran tayo? Wala tayo papaboran. Dapat yan, lahat na nakatanggap, magkaroon ng accountability. Di ba? Kung merong ebidensya, o anong problema? Di ba? Ngayon, kung walang ebidensya at peke yung sinasabi, mali yung sinasabi, that's another thing. And then, doon makikita ng taong bayan, pinapanood kunyari natin na parang people's court na kahit sabihin nilang kangaroo report yan Ang punto doon, gusto natin lumitaw yung katotohanan, masabi lahat ng dapat sabihin, picture, lumabas, video, mga gano'n ba. And then baka may lalabas pa ng mga ibang witnesses. O kaya, kunyari, nasaan kayo, anong date, etc. Anong petsa kayo, sino nandyan, meron pa ba ibang tao, si ganito, si ganon. O di, chichikin ko sino yun nandoon. Na patatawag. And then, magano siya ng testimony niya. The whole truth, but nothing but the truth. Do we have the power? Yeah, we have the power. Lahat naman ng power, God. Din sa atin So, we have the power. Ano lang dyan. Parang luminaw. Kasi itong nangyayari sa atin to, pusoy-pusoy. Nakakainis. Saka nakakita, bahabaan ng tao, impeachment pa, di ba? Minamamatay na, impeachment pa rin ang peg Election pa rin ang iniisip Kaya nga, walang katorya-torya itong panay bugok nga. Panay bugok Alam naman nilang sila, mali yung ginagawa nila. Pero they are banking on the situation na tangang Pilipino. Yun. At naniniwala sa mga narrative. Kaya ang sa akin, magkaalaman na kung ano talaga. Kung nagsisinungaling, edi nagsisinungaling. Ngayon, kung hindi nagsisinungaling, nagsasabi ng katotohanan, o di nalaman natin katotohanan. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? May verdict. May verdict yung korte. No? Yung people's court, may verdict. Doon ngayon magkakaalaman. Pero yung ganito, panay pormahan, wala mangyari sa pormahan natin.
Tapos tatakutin ka ng administration. Tatakutin ka ng ombudsman, NBI, ng DOJ, tatakutin ka, kaso-kaso. Wag dapat tayo nagpapatakot sa ganyan. Kasi yung power na yan, galing sa atin eh. Galing sa atin lahat yung authority nila. Kaya nga, kayong mga nasa gobyerno, hindi dapat kayo maabuso. Kasi mga abusado kayo eh. Sobrang abuso nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang only way out here is good governance. And you're not showing it. In fact, you are violating the Constitution maraming beses. Constantly, you're violating the Constitution. Continuously, you are betraying public trust. Niloloko nyo taong bayan. At sige, nakaw pa rin kayo. That's why, may hangganan yung kapangyarihan ninyo. Dahil kami, ng mga taong bayan, sobra-sobra na, galit na, ay isang araw, tatanggalin namin lahat ng kapangyarihan ninyo. Hindi kami natatakot kasi yung power na yan sa aming galing. Yun yung kaya isa ka nakakita, bibilin mo yung 25 million ng bawat isa para sa testimonya. Tapos bibilin mo ibang tao, bilyon. Ano tingin nyo doon sa sundalo? Ha? Mura. Bibilin nyo, ibang congressman niya, 250 million para lang boto niya. Yung senator, tatakutin ninyo. May presyo no? Lahat may presyo. Kaya nga sabi ko, nakakainis yung ganito. Pera natin lahat yun. Mga ungas nga itong mga nakaupo. At kayong mga kinukonsinte, ang mga kawalangyaan nitong mga nakaupong walangya, magnanakaw, manggagantyong, mga bendalo, ay may karalagyan kayo lahat. Pagka dumating yung takdang panahon at paghuhusgahan kayo, pananagutin kayo ng taong bayan. Doon kayo matakot. Kaya nga, binibigyan kayo ng leeway ng taong bayan eh. Binibigyan kayo ng pagkakataon, ituwid. Imbestigahan ninyo. Hindi, saka nakakita, babayaran ninyo yung witness. Imbestigahan. Bakit nyo isa-silence yung witness? Babayaran nyo ng 25 million each para lang tumahimik. Anong klase yun? Sindikato nga kayo. Tarantado kayo. Tapos ang palilitawin nyo, mga sinungaling itong mga to. Nagrekante. Mga ganun ba? Ba't kayo magbabayad ng ganun kalaki para magrekanto mga tao? Siraulo pala kayo. Kung totoo yung sinasabi ko, naisahan kayo. Nagkaroon sila ngayon ng panggastos nila para ma-secure nila yung sarili nila, para ituloy nila yung laban nila. Kasi yung laban nila, laban ng taong bayan. Kaya nga the decision to expose themselves was a decision na hindi yung bibili ba ako ng candy, bibili ba ako ng sapatos, mag-aano ba ako, maglilib ba ako, mag-aano ba ako. Hindi, it was a major decision, a once in a lifetime decision, na pagka tumayo ako, nagsalita ako ng ganito, sabihin ko lahat ng alam ko, delikado buhay ko, delikado pamilya ko, sisirain nila ako. Tingnan niya AFP. Inutusan nila AFP na magsalita. Ba't nagsalita AFP na? Hindi mga Marines yan, hindi na kasama yan. Yung ganun ba? So, kamali doon ng AFP, dapat tumahimik na lang. Let us hear. Dapat ang safe na salita doon ng AFP, mga general, no? Mga opisyal ng AFP. Dapat ang safe na salita ninyo to protect the institution, ano? We cannot deny that once upon a time they served with the Marines, no? And we're proud of it. They were proud of their service. Now, let us listen to what they have to say. Ganun ang dapat na safety na salita. Hindi, babanatan ninyo. Mga mga peking, sundalong kanin to, peking sundalo, mga walang niya ito, mga discharge, mga babaero, bla 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 bla. Nagnakaw, etc. Kung ano-anong paninirang na dinig ko na pumasok sa feed ko. Mali, hindi ganon. Kasi pagka nakasama mo sa training at bakbakan, ay meron kayong dapat pahalagahan na pinagsamahan. Hindi putya dahil lang sa pera-pera o whatever. Kaya nga, ang paniniwala ko,
the decision of these people, no? From Gutesa hanggang di sa 18, hanggang doon sa susunod pa na 12 na binili yata yung iba, kaya 4 na lang. The decision to say what they know was a decision na kailangan eh. Oo, kasi kung di tayo sasalita, tatahimik tayo, they will get away with it. Parang niloko natin sarili natin. That's why it's a decision on their part. At they crossed the line. They crossed the Rubicon na wala na talaga, yan na. Ngayon, bakit biglang nag-record? It's too much for them. Mga kababayan, mga dating sundalo yan, lumaban ng patayan yan, lumaban yan ng patay kung patay. Buhay ang tinaya niya, mga yan. Kaya nga, I do not want to entertain the thought na binenta talaga nila. Kaya nga, from, all things considered, sacrifice move, yun ang tingin ko. I hope na pwede akong mali, no? I hope na I'm right, pero kung kasi baka mamaya, bakit ka nagbablog? Bakit ka nagbablog? Yun talaga yung namin. Puta, tratado to si Dado. Bakit mo in-expose yung namin? Hindi nga eh. Hindi ko nga in-expose. Nag-iisip lang ako. Sineshare ko lang iniisip ko para hindi kutyain yung Marines at as a whole, yung institusyon. Putang ng mga Marines pala, gago eh. I want to preserve the institution. Marines is Marines. Disiplinado, may paninindigan. May laban, lumalaban. Kaya hindi basta-basta susurrender. So, in spite of the pressure, may tama na. Tingnan si Kerubin. Pandamakan na yung tama. Buhay pa. Yung valor. Kahit army nga eh. Kahit Air Force nga eh. Babagsak na aeroplano yung helicopter niya eh. Nga sila Pokis. Kaya lang lahat nga ito eh. Kaya lahat ng mga retired may mga pinagdaanan. And I do not want to believe na mangingibabaw yung galit o mangingibabaw yung parang wala kayong pinagsamahan. Parang San Miguel Beer, parang Fernando po. Ibang may pinagsamahan, di ba? Tunay na kaibigan. So, ang ko dyan, I am more of the belief na dumiskarte ito mga to. Naisahan ng administrasyon. Naisahan kayo. Yung pala, di pa nagbabayad. Tapos nanonood sa akin yung admin. Putang na, tama nga, no? Minisan tayo. Huwag niyo bayaran. For whatever is worth, no? Matagal naman na nagkaanoan eh. So, nagkabayaran na yan. Nagpirmahan eh. No? So, bayad na yan. Yun yung nagsama kayo eh. Sama kayo. Sa amin nga eh, mga magmimista eh. Sa amin magmimista nga eh. Ang iba kong mista to the point na sinasabi na wag ka nang mag-ingay. Huwag ka nang mag-ingay. Bakit? Ba't di mag-ingay? Kasi si Anyo nakaupo pa eh. Si Popong Felix siya kasi Anyo nakaupo na nasa Malacanang. Mapapasama sila. Sabi ko, hindi naman ako sila eh. O bakit? Hindi naman sila nagsasalita, ako yung nagsasalita. Yung ganun ba? So, hindi ko naman sinasabi na yan yung posisyon ng Class 83. Iba yung posisyon. Wala akong pakialam sa posisyon ng Class 83. Gumawa kayo ng posisyon ninyo, nasa inyo yun. Hindi ko kayo dinadamay. What I am saying, what I'm stating right now, no? What I'm saying is, posisyon ko, no? And sinashare ko. Ang kataon, nagbablog lang ako eh. Sinashare ko yung what I think. And I hope na nakakatulong. Ngayon, kung nakakasama, pasensyahan na lang. But it was never the intention. The intention really is to inform the public and to inspire the people. So, sabi, gumawa pa ng manifesto yung klase. Kasi yung klase, yung samahan, yung pinagsamahan. Na kahit yung ibe-bend mo yung paninindigan, yung prinsipyo, bend the principle, pero basta
na-cover mo yung mistake mo. Sa akin, hindi ako naniniwala sa ganun eh. Pagka mali, mali. No? Pwedeng tayuan natin na aminin mo, mali ka. Ganon. O aminin ko, mali ako. Pero sa ngayon, dahil sa ongoing yung bakbakan, ongoing yung kwentuhan, ongoing itong nangyayari, wala pang conclusion eh. Magkakaalaman to in the future. Lilitaw at lilitaw yung baho, lilitaw at lilitaw yung katotohanan. So, will we cover for each other? I don't think so. Because you have almost 120 million Filipinos who deserve an explanation, who deserve the truth, who deserve accountability of, they deserve information sa lahat na nangyayaring katiwalian. May mga namamatay na Pilipino eh. May mga nasasananta, may mga naapektuhan. May mga bumagsak ang negosyo. Kaya nga hindi pwede na palakpasin. Hindi pwede. Kinakailangan tayuan. Tayuan at sabihin, mali kayo. Yan yung dapat. Hindi yung ganito. Kasi when good men do not do anything, then mananalo yung kasamaan. Kaya sa tingin nyo ba sa academy, mga pimeya, mga bugo-bugo, no? Pagka kunyari yung clause ng honor system natin, we do not tolerate among us those who do. At kung importante yon, sa tingin nyo ba yung honor system would have worked? Hindi. Kasi pagka may nakita ka nagnanakaw, mista eh. Tingin kang ganyan. Okay, idol na upper class, tingin kang ganyan. Wala akong nakita. Tinolerate mo. The system is defeated already. And you will not be proud of the long gray line na countless PMAers, heroes of this country who fought for this country. Sa ngayon, nagkakaiba-iba yung magkaibang kampo kasi. May pro-government, may gitna, may pro-Duterte, may iba-iba yung agenda. Ako, I would like to look myself na pro-people ako. Pro-Philippines ako. Ngayon, kung ang presidente ninyo ay nagnanakaw at ayaw paimbestigahan, kunwari nagpapaimbestiga pero walang nag-iimbestiga, pwede naman niya sabihin eh. At kunyari impeachment niya, pwede naman niya sabihin. Huwag yung impeach yung si Inday Sara. Maggago kayo eh, kasama ko yan eh. Oh, tigil yan. Kasi nga, sumusunod yung Congress tsaka yung Senate sa kanya. At lahat ng ahensya. O hindi eh, gusto niya ma-impeach. Kaya nga, lokohan to. Kaya sa akin, simple lang eh, pagka yung tatay mo, hindi pinalibing na 5 presidenteng dumaan, ang tagal na, dekada na, 6 times 5, 30, 3 dekada, no? 30 years, 3 dekada dumaan, hindi pinalibing ng kailan maya, 89, no? Then 90, 20, 17, na ilibing. Okay, Digong, pinalibing niya sa libingan ng bayani, may honors pa. And then, ganun ang gagawin mo sa isang pangulo. He could say na sinasabi ni BBM na no, we will not entertain ICC. Period. Tapos na yan. I don't care kung tawagin niya akong bangag. I don't care. Basta ang punto, hindi natin isusurrender sa soberanya natin. Ganon. Hindi. Magsasalita siya ng hindi natin papasin ng ICC. Pero ang galaw nila, ayun, nandun si Digong. Hindi na impeach si Inday Sara. Tapos ngayon, ini-impeach si Inday Sara. Kaya nga, sinungaling, peke, budol. Kaya nga, tapos yun ako, yun ang dedepensahan ko. Ay, naku, no way, Jose. Budol. Kaya ako, naniniwala ako, nasa tama tayo. Yung mga naniniwala sa akin at mga nandito sa side ng mga nakakarami, tama tayo. Kakampi natin lang. Hindi tayo pwedeng takutin basta-basta. Subukan nilang manakot. Sila matatakot. Pagka naglabasan na yung mga lindol na yan, mga kulog-kulog na yan,
nakitignan natin. Nagbumuka yung buong Metro Manila, lumubog silang lahat. Ako. O kundi kaya lumabas yung 10 plagues of Egypt, no? Huwag kayo nananakot. Kala ninyo, may power kayo, demonyo kayo. Very earthly lang yung inyong man-made nga eh. Kaya hindi namin kinakatakutan yan because our power comes from God. Heavenly ang aming ang backer namin. That's why we're not afraid. Subukan nyo persecute kami. Subukan ninyo. Kaya nga, ang di ko maintindihan yun, bakit si Joel si Senator Joel Villanueva, bakit bumaliktad bigla? Dapat hindi nga bumaliktad yun no? Anyway, itong mga pangyayari na ito, na bagamat nagtatagal, it shows a lot. We learn a lot. Nakikita natin yung klase ng mga tao sa Congress, sa Senate, sa mga institutions, even sa AFP at sa PNP. And then, kukolektahin niya ng langit lahat. Kakaroon talaga na reckoning. Yun ang pwede niyong asahan. There will be reckoning. They will not get away with it. Yun sa akin. So, ang aking message, wag nga basta-basta sa mga Marines, huwag kayo magagalit. Baka lang nila yan. Diskarte lang nila yan. No? Diskarte lang siguro nila yan. Hindi ako matuwala nung umpisa, iniisip ko, ba't bumigay? 25 million. Cheap nyo naman. 25 million. Pero 100M. Imagine kung magkakaroon kayo ng parang, sige, tig 2M na tayo. Kung 20 kayo, 40M, may 60 pa. Common fund. No? Okay, tig whatever. Kung 3M, kunyari. Isa sa kanya, isa sa pamilya niya, ganon-ganon. Depende sa usapan, hindi ko alam. Hindi natin alam. Speculation lang to. So, pwedeng ganon. Isipin mo kung meron kang common fund na mga kahit 30M, 40M, kung ginawang common fund yon, malaking yun. And then they do not have to, they have confidential and intelligence fund themselves, no? They can reposition, they can prepare for the worst, no? Yung the final battle, they can so parang yung sinasabi ko na merong objective, may objective, meron kang tropa, alam mo na pagka lumusob kang ganyan in an entrenched position, heavily fortified position, Abu Bakar kunyari, may mga pillboxes, may machine gun nest, etc. Tapos may mortar pa, may RPG. Parang lulusubin yan, pakyat ka pa. Hirap yun. Kaya nga, pwede ka magkaroon ng sacrifice tapos na may magmamaneuver. Tapos gagamitan mo na mga diskarte kung paano. So, ang ko dyan pwede. Nag-draw lot siguro sila. Siguro, para speculation. Nag-draw lot sila and then yung apat, ang sinuwerte, sila yung sacrificial lang. Para pag-usap, pirma, tapos na bungko na bayad, 25, pasok sa account. Okay, maleta na. And then, common fund, distribution. kumita tayo. Nakauto tayo, mga putrags mga to. Naisa natin yung maleta gan. And then, they're ready. Sana ganun, Sarap isipin yung ganun. Ngayon, kung kunyari bumitaw yung apat, ang danger dyan is magkakontakan pa rin sila. Yan. Mahawa sila doon sa virus ng defeatism, virus ng pag-surrender. Sa amin sa pagka ganyan, ako, kunyari, official pagka nakakita ako ng kakaba-kaba na tao, nilalagay ko sa likod. Nakakahawa yan o kaya iniiwan ko na, pinauuwi ko. Parang alam mo, kunyari, meron akong mga
ano, tawag doon, third eye, no? Alam mo, buddy, parang panaginipan ko, mamamatay ka eh. Ito yun na. Papauwiin ko isang timba. Uwi na kayo. Tingin ko, mamalasing kayo eh. Kaya nga minsan pagka-jump off kami, lahat. Yung final briefing ba? Sabihin ko sa mga tropa, tanongin nyo. Sabihin ko sa mga tropa. Lahat ng tingin dito lahat na may birthday. Lahat na magbe-birthday. Itong August. Doon kayo, sa likod. Sa likod kayo lahat. Sa task organization, sa likod kayo. Doon kayo, buntot. Sweeper. Pagka na-enkwentro na, ano lang kayo, pang-reinforce ba o kaya pang walis-walis ng mga dokumento na makukuha, mga baril ba. Doon kayo sa likod. Lahat ng kakaba-kaba na may premonition na hindi na makakauwi. Hindi na makakauwi. Doon kayo sa mga may birthday ng August, doon kayo. Okay, yung mga September na birthday, baka punta na. Ayokong pa-operate yung mga ganyan kasi baka hindi umabot sa birthday eh. Konsensya ko pa. So, doon kayo sa likod. Tapos lahat ng sa tingin nila makakapatay ng mga kalaban. Dito kayo sarap. Sama kayo sa akin. Dito kayo sarap. Spearhead. Ayan. Lagi ko kasama dyan si Manuel eh. Isa ni Manuel. Sila Soberano. Yan. Sila Niebres. Sila Redoble. Redoble ba yun? Yung radyo mangko. Villegas. Minsan meron mo isang nagraradyo man eh. Si Umadak o kaya si Matias. Si Balyao, yan. Spearhead. Sa Pinoso. Masarap sa Spearhead eh. Kasi pagka may chicks, nauna kami. Misa kasi may mga magugulat ka eh, no? May Amazona bigla eh. Hindi kaya pagka may mga buko-buko o kaya mga kamote, o kaya hinog na mangga, hinog na papaya, makakauna. Nalagay na namin sa pack namin. Spearhead nga. Lalo na kung no man's land, ano? Lahat ng sa tingin makakapatay, doon kay sarap. Lagi ako nandun sa harap eh, na Spearhead. Kasi tingin ko, hindi pa ako mamamatay eh. Was there a time na inisip ko, mamamatay ako, magbe-birthday ako, baka hindi ako hindi. Doon pa rin ako sa harap eh. Nasabihan ako ng mga, mga bata, sir, doon kayo sa likod, birthday mo. Birthday ka. Yun nga, gusto ko eh. Sa harap ako, para baka regaluhan ako ng langit ng maraming enkwentro ba? Daming medalya. Ko. Anyway, ganun yung So, kung sino ang mamalasin, ayan, either nag-draw lots yan o nag-volunteer na. Kami na lang ang Anyway, may kasunduan kasi may pinagsamahan. Yun yung keyword. I don't believe Marines, may pinagsamahan eh. Magkakakilala in training kunwari, tsaka sa assignment, tapos nun sa unit ba, and then dito kay Saldico, and then yung decision na i-expose nila yung katiwalian, and then babanggain yung lahat ng tao na yon. That was a decision na kinakailangan kababayan, hangaan nyo yun, no? It takes a lot of courage, it takes a lot of yung moral fiber na yung character, a lot of character para i-overcome mo yun. Sipin mo, babanggain mo presidente ng Pilipinas. Babanggain mo yung AFP, PNP na loyal sa presidente ng Pilipinas. Babanggain mo yung mga personalities na yan na pwede kang kasuhan. Nilunok nila yun. Bakit? Para sa inyo, mga kababayan. Para sa taong bayan. Ano mapapala nila kunyari nagsinungaling sila?
Anong mapapala mo nga ba? Oo, totoo, may maleta. Oo, kami, deliver namin yung maleta. Ayan, ganyan, no? Tapos, ano yun? Magawa-gawa sila ng kwento. Hindi, nagko-corroborate yung kwento, ng iba. Kaya nga, even if nag-recant itong apat, pwede naman later on sabihin, we were pressured, we were threatened under pressure. But what is mahalaga, kung nagkabayaran, nakuha nila. Ingat lang kayo, apat. Ingat kayo, baka tsugiin kayo. Na? Pero with that money, you can safely hide, disappear. Anyway, that's what the administration wants, disappear. Pero, akala ng administration, hawak nyo lahat yung pera. Paano nga kung kunyaring dinistribute nyo yung pera and then na-fund, hindi na susurrender tong 14 plus 4, 18, hindi na sila pwedeng bilhin. Bakit? May pondo sila. Ngayon, kung hindi totoo yung sinasabi ko, kung hausyaw yan, yung kalokohan lang yung sinasabi ko, figment of my imagination. Ingat kayo sa mga handler at saka mismo dun sa 14 plus 4, ingat kayo, nakakahaway ang virus na yan. Sipon, common cold. Lahat kayo sisipunin, lahat kayo tatrangtasuin, and then lahat kayo gusto nyong makinabang, lalo na pagka nadinig nyo, utang na nasa Canada na, nasa New Zealand na, bumili na ng bahay doon o kaya whatever, dinala na yung pamilya, sinipin na, then naka-asylum, etc. Then you might think na pwede, bumigay na rin tayo. Kaya sabi ko, pwedeng makahawa. No? So, it will really depend kung totoo na nalagasan at may bumigay na apat na hindi yung sinasabi ko na it was a ploy to be able to consolidate and then reformat everything. May pondo ka na ngayon using their funds. Imagine, no? Galing, ano? Para bang lumusog ka, wala ka ng bala. Wala kang bala talaga eh. Wala kang trabaho. Maasa ka sa mga OFW. Maasa kung kani-kanino na patulong. Yun yung binigyan ng pandesal, miyak eh. Di ba? So, yun you see yung ano. So, kung kunyaring sa amin, sa actual na, no, walang resupply ng bala, malayo ka. Deep in enemy territory ka. Deep in the jungle ka. Lang, ano, live off the land. Meron kang kaya may survival training. Kaya yung kahit balat ng puno kainin mo. No, yung bark, no, nakakain yung loob nun eh. Edible. Yung whatever na makakain mo. Kahit nga yung bunga ng yung mga nahuhukay ng mga ugat-ugat, no? At saka mga gabi na wild pako, etc. Basta may sardinas ka, etc. Okay na. Sasawagan mo. Yan, live off the land. And bala, kunin mo yung baril at bala ng kalaban. So, meron ka ng baril, may baril ka pa ng kalaban. O hindi kaya, yung bala lang kasi mabigat. Kung souvenir yan, okay lang. Isusurrender mo rin pagka bumalik ka doon sa alis na kalasin mo. Nagpipid-stripping kami. Para walang lusot eh. Field stripping bago pumasok sa kampo. Field strip kami. Para lahat ng recover makita. Kami nagtago, nag-savings eh. So, makikita ka mga pistol, mga ganun. Sa akin, nasabi ko lang, may mga bata, sino naka-recover? Sasabihin na, by honesty ba? Pero nakakuha akong 45, nakakuha akong ganito, 38, etc. Okay, itago nyo na. Yun na yan. Mamili kayo, surrender nyo, may medalya kayo. O wag lang. Bali sir, ma-encuentro pa naman sir. May savings na yan. Ay, naku, ang daming So, yun yung pwedeng diskarte lang So, kaya ko sinasabi yan na hindi dapat na sabihin para lang magkaroon ng isang anggulo pa na hindi nyo hate na hate yung apat. Ngayon kayong kung nakikinig kayo, mga handler at saka yung 14 plus 4, no?
kung hindi totoo yung sinasabi ko, yung angulo na yon, aba, mag-ingat kayo, baka mahawa kayo dun sa virus na okay na sila, and then bakit kayo ganito, wala naman pa kayo mga Pilipino. Wala naman pa kayo mga Pilipino, wala mangyari, magtitestimonya kayo, you cross the line, nagsakripisyo kayo, and then ano nangyari, ba't ganito, and then tayo ngayon nagtatago, tayo may kaso, etc. etc. So yung lifeline yung inoffer ng administration, lifeline, and then yung apat, they took it on a personal note, on a personal decision-making process. Tinimbang ka. Kulang yung dito. Yung participation ng tao, yung concern ng Pilipino, parang sila lang. Yun ang labas. At yung mga retired na mga sundalo, parang walang paki. Kasi tanggap lang kayong pension, samantalang sila, hinarang at lahat na. May problema sila. May pamilya rin sila. So, ang punto na umandar sa utak nung apat at nung lahat sila, 18, Brave 18, para saan natin ginagawa to? Nagpapakahirap tayo na sinasabi naman natin yung totoo. Tapos, tayo pa yung walang tayo sinungaling, tayo pa yung tayo pa ngayon kinakasuhan. Ano pa tayo, yung cyber libel, ang kakapal ng mukha nitong mga nagkakaso, alam naman nilang totoo yung sinasabi natin, pero ginagawa nila yung batas para balikta rin tayo. Tapos ngayon, may bili-bili sila. Na? On the surface, sinungaling itong 18, yan ang sinasabi, narrative nitong kaya may kaso-kaso. Pero sa ilalim, nandin ng alam, ayan na, nagkaroon ng negotiation. Nagsimula ng 8, 5, 8, tapos ng 10, ngayon 20, 25 million. So, lagay na natin sa 25. O 25, apat yun, 100 million yun. So, imagine, government willing to throw away 100 million. Why? Because, pagka nag-retract, mag-o-offer ng counter affidavit dito sa sinasabi nitong mga nagsasabi na may maletagam, sasabihin naman ito, wala. So, nagka-clash yan, opinion na yan. And then, sa korte, pagka yung quantum of evidence, may doubt kasi may nagsasabi na hindi totoo, peke yung sinasabi nito. So ewan natin how it will play out sa korte eventually, pero pagka umikot ang gulo nga in a revolutionary type na government, wala, tagilid ang mga magnanakaw. So yun yung ko pwedeng kumbaga sa Game of the Generals o kaya chess, pumosisyon. Sana ganun. Okay lang. Nakadiskarte sila. Na? Nakadiskarte. Total. That would bring everyone in fighting form. And winnability-wise, may pag-asa. Kesa yung walang-wala ka, ginugulpi ka na, and then, anyway, kung ako yung tatanungin dyan, it would have been my diskarte. Sige. Ano kayo, Jack and Pompiang o Drolats. Sino ang bibigay dito? Sino yung sa tingin kong pinaka rito? Yung pinaka mahina yung partisipasyon o whatever, yung gaganong yun na yung papaano yun. Kasi yung mga credible yung sasabihin, dito lang kayo stand. Tapos yung bungkunan na, deal, pasok pera, then okay, distribute. Pwedeng ganun dahil sa may pinagsamahan.